What's up mga ka-G? Welcome back sa another video. Okay, nakita ko may nag-live si Makagago sa channel niya and panoorin natin kasi may itong reaction niya or ito yung video na about sa Ateneo bullying yung batang taekwondo player na nangbubuli ng mga ibang estudyante. So, panoorin natin to and tingnan natin yung opinion niya dito. Tingnan natin kasi may narinig akong sabi ng mga nag-message sa akin na ano daw, may mga sinabi na namang kalokohan to. Sige, panoorin natin. Ayo. Magandang umaga sa mga ka-hombre ko dyan. You guys know who this is? Yeah. Makagago, what's up, man? Cause That's you know correct. what I'm saying, homie. Mhm. Magandang umaga Mhm. sa inyong lahat. Taka lang Yan, game. Good morning, ladies and gentlemen. Alam nyo na kung ano mangyayari dito, cause this will go down very hard. Kaso lang, obviously, syempre, live tayo today. Alam niyo mga ka-hombre ko, yes, this is weird times, 7:30 pa lang, yo. But it's so good in the hood. We on this stuff. Yo, kamusta ang lahat, yo? Ayos lang ba tayo dyan? Napapansin, hindi siya nauubusan ng absolute Talagang ano to, siguro ang dami niyang stock ng absolute sa bahay nila or ni-refill niya lang and you know, just to be cool, absolute yung bottle, you know what I'm saying, insan. Yes. May Sabi na, yes daw, tama daw ako, so totoo yun. feeling ako na this video will go down very hard. So, yun. Okay, sige. Simula na ako para hindi na ganun kahaba tong stuff na to, man. Okay. Yo, nagulat lang ako dito sa batang to na si anong pangalan nito? Like, Joaquin Montes. Oh my God. Or Joaquin probably. Tama. Joaquin Montes. Oh my goodness. At least, eto, medyo may kabuluhan yung sasabihin niya. Sana. Kasi, at least, dinidis niya yung talagang, yun yung mga deserve na bata na kailangan ng leksyon. Okay? There's always a chance, okay? Para sa mga ganyang klaseng pag-uugali. There's always a chance and dapat lang talagang ibigay yun. Pero, kailangan talaga yung ganong klaseng bata is, alam mo yun, kailangan niya ng leksyon, ng matinding leksyon sa ginagawa niya kasi hindi biro yung ginagawa niya. Yes, man. Like, alam nyo, mga ka-hombre ko, lahat ng mga ginagawa ni Makagago, what's up, man, dito. Like, literally, this is just for fun. Entertainment, homie. Kaso, kaya nga, ang mga tao, they are free to literally answer back by via videos or via audio, via this or stuff like that. Totoo. Or else, kasi kapag ka, una sa lahat, makikipagsuntukan ka na and stuff. Saglit, post mo na kita doon. Tama yan. Kaya sabi ko, kung may mga gumagawa sa akin ng video, it's fine. Kung anong ano niya, wala naman ako against ka kung sino-sinong nagko-comment kayo ng masama against sa akin, nagko-comment ako, may pinupuna lang naman ako kay Makagago. So, it's all good, di ba? Walang problema doon. Hindi bawal ang makisawsaw, hindi bawal ang umepal. So, if tingin yung malaki akong epal, then consider it as malaki akong epal, di ba? Ganun lang naman yun. Kasi, kung anong klaseng tao ka, nagre-reflect yun sa sinasabi mo and sa sinusulat mo. Well, di ba? Nakikita ko yung comment section ko, ganyan. Well, siguro nga napakadaming nanonood sa akin na ito yung Panginoon nyo and ako naman is iba yung pananaw ko sa mga ganitong klaseng content, sa mga ganitong klaseng ang tawag niya kasi dito, entertainment. Ito yung tawag niya, entertainment. So, against ako sa ganitong klaseng entertainment. Kaya, kita nyo naman, siya lang. Pinupunto ko, siya lang. Walang iba. Never ako nang damay ng babae. Never ako nang damay ng may kapansanan, ng magulang, and ng kung kani-kanino pa or kung sino pa.
'Di ba? Kahit may mga gumagawa ng video against sa akin, never ko silang sinagot. Siguro in the future, sasagutin ko yung mga hinaing din nila about sa akin. Pero ako, nag-focus lang ako sa ganitong klaseng content creator dito sa YouTube. If hindi nyo gusto yung ganun, then it's fine. Bash me. Di ba? Ganun lang kasimple yun. That's already foul. Kasi ibang larangan na yon, di ba? Ang larangan na yon ay suntukan, fighting, o kaya kung wala ka naman sa larangan na yon, ang tawag na doon ay kahambugan at bullying, di ba? Fuck! Nico David, please lang. Nico David, please lang. Napakatalino mong tao. Please lang. Pwede mo bang turuan to kung ano yung bullying? Ang bullying, hindi lang yan porket makikipagsuntukan ka. What the fuck? Hindi lang ganun yun. Okay? Hindi lang ganun yun. Hindi ganun yun, idol. Baka naman, at least, i-search mo lang sa Google kung ano yung bullying. Damn! Akala ko ba nag-aral ka sa mataas na paaralan? Nasa 4th floor ka. Kasi mataas na ang paaralan yun. 'Di ba? Pre, ano ba naman to? Ganito ba yung pinapakita mo sa mga followers mo? Ganito ba yung ipapamukha mo na bullying is makikipagsuntukan lang? Ganun ba yun? Alam mo ba yung ginagawa mo dito sa YouTube? It's a form of bullying, cyberbullying. At ang tawag, kasi the way ka mag-utos ng mga followers mo na puntahan ganito, atakihin ganito, verbally sa mga comment, it's mobbing. Okay? Para lang may idea ka naman kung ano yung pinagsasabi mo din. 'Di ba? Ako, kung ano yung mga bullshit na sinasabi ko sa inyo, it's for you na mainis kayo sa akin. Yung mga subscriber ni Makagago, na mainis kayo sa akin. Yun. Okay? Kung, 'di ba? Hindi ko kailangan dito sa mga subscriber ni Makagago. Hindi importante kung tama ako. Hindi importante kung may basehan yung sinasabi ko. Kasi lahat ng sasabihin ko para sa inyo is full of shit. So, hindi ko na kailangan pang mag-research para sa inyo, okay? Kasi ganun din naman, mag-research ako, sabihin ko yung totoo, sabihin ko yung tama, it doesn't matter. Okay? Yun yung totoo. Mga ulaga. Okay? Kaya, ganito yung iduluhin nyo. Okay? Ang bullying daw is about suntukan lang. Ha? Ganyan. Kasi nag-aral kasi to sa mataas na paaralan, kaya ganyan. Sa 4th floor ata to nag-aral sa rooftop. Baka doon to nag-aral. Panakadawan. Let's go. Kung talagang makikipagsuntukan ka without even discussing. That's not so gangsta. That's so squatter. Okay, ang tawag niya sa nakikipagsuntukan sa kalsada na walang usap-usap is squatter. Hindi yung gangster. Okay? Hindi yung gangsta. Sabi mo nga, gangsta. 'Di ba? Hindi yung gangsta. Squatter ang tawag mo. Okay? So, ganun talaga yung mga definition mo sa mga bagay-bagay. Okay, panoorin ba natin to? Kasi, alam ko marami pa itong sasabihin full of shit. Kaya, sige, That's sabihin so natin. squatta. Alam nyo kung bakit? Kasi, ang mga tao talaga na may dignidad, real talk, o kaya may aral, o kaya matured. Okay. You don't do that stuff. You know what you gonna do in life for it? Makikipag-usap ka. Pumunta ka dito. Kasi hindi ako makikipag-squatteran sa'yo dyan sa Baguio. Pumunta ka dito. Dito tayo sa village namin. Homie. Arguments. That is what will keep you sa pagiging matured mo. Like literally, marami kang matututunan by discussing stuff with your enemy, hanggang sa magkakaintindihan na kayo, and that's what's up. Pumunta ka dito kasi hindi ako makikipag-squatteran sa'yo dyan sa Baguio. Matured ka na ngayon. Iba-iba naman ata every video, 'di ba? Just to fit kung ano yung sitwasyon, just to fit kung anong klaseng pagkatao ang gusto mong makita ng mga subscriber mo. Naiiba ata lagi, idol. Saglit lang. Baka bukas ang dami mo ng
ang dami mo nang ina-appreciate or dami, baka si Tim Sawyer bukas, anuin mo na, maging idolo mo na din. Tandaan nyo na hindi nare-resolve ang mga problema sa suntukan, sa awayan, tadyakan, gulpihan. Pumunta ka dito kasi hindi ako makikipag-squatteran sa iyo diyan sa Baguio. Nare-resolve ang mga problema by talking to each other. Murahan, etc., etc., discussion. Ayon ang kulang sa mentalidad ng... Hindi nasusolve ang problema sa suntukan. Okay? Discussion and murahan, doon nasusolve ang problema. What the fuck are you saying, Kas? Tang-ina naman, tol, talaga. Ako nakakapagmura ako, sorry sa language ko, pero grabe talaga. Grabe talaga ang katangahan na ibinibigay mo sa mga viewers mo, totoo lang. Hindi ko alam kung, well, sabi nyo kayo yung mga malalawak mag-isip, mga subscriber na makagago. Kayo yung mga malalawak mag-isip, siguro nga may mga malalim na dahilan, may malalim na mga kabuluhan yung mga pinagsasabi niya na hindi ko maiintindihan kasi makitid ang ng mga Pilipino, unfortunately. Like literally mas pinipili ng mga Asian na makipagbangayan o suntukan physically and stuff, magkasakitan na. That's crazy. That's so squatter. Squatter na talaga yung tawag niya sa pagkikipagsuntukan ngayon. Okay? Pero kung maaalala niyo yung mga past videos niya, 'di ba? Nag-aaya siya ng suntukan. Tapos ngayon ganyan na. Ganyan na, iba na naman. Iba na naman pinagsasabi mo. Ako, hindi nyo ba nakikita? For several videos, ano yung sinasabi ko? Isa lang. Pinapamukha ko lang sa inyo na itong taong to, hindi totoo yung mga pinagsasabi sa inyo. Okay? Pinagloloko lang kayo para kayo naman, idol, magkagago, astig, gangsta, this king. Diba? Pinaka the best of the best. Isa lang. Isang natutunan nyo lang about sa kanya. Okay, sa kanya, na napulutan nyo ng aral. Hard work? Ang daming napupulot na hard work na mga YouTuber na si Kung. Yan yung magandang example ng hard work. Na simula't simula. Diba? Ano pa? Sino? Tapos, talagang ipagtatanggol nyo against all odds eto, na walang nagawa pala, na kung hindi to, yung ugali nito, kung hindi ka suklam-suklam, do you think, binaban na nga to sa Pilipinas, di ba? Pinipersona non grata na nga to. Kasi ganyan ba yung klase ng tao na iiduluhin nyo? Tama yan. Kasi alam mo ko bakit? Sa part na to, sa part ni Makagago, yung mga, dito nagsama-sama yung mga matitikas, mga astig, mga matatapang, dito nagsama-sama. Kaya, no doubt about it, na kita yung comment section ko, puro mura, puro ganyan. Kasi alam ko nang mangyayari to. Kasi binangga ko yung, alam mo yun, yung impacto. So natural, ang mga followers ng mga impacto at impacta, comment yan doon. Bobo, ganito, ganyan, ganito, ganyan, ganito. Nako. Yeah, let's go. Anyway. Mabalik tayo dito sa batang to. This dude is crazy, you see. Putang ina talaga yung Ateneo School, cause like kung totoo talaga yung nabasa ko na talaga namang pinagtatakpan nila tong mukhang mongoloid na batang to. That shit's crazy. Kasi una sa lahat, nalaman ko rin na galing to sa isang matindi at mayaman na pamilya, kaya pala ganito to. Tsaka pareho sila ng kuya niyang black belter sa taekwondo. You see guys, ayan din ang problema. Kasi putang ina, isipin nyo yun, ginagamit nila yung kaalaman nila para literally makapanakit ng tao physically. Okay. Ang bobo mo talaga, physically lang ang iniisip mong pananakit ng tao, emotionally. Hindi valid 'yon. Physically lang. Okay? Yun lang. Ang pinaggagawa mo sa pangbabash ng ibang tao, pananakit 'yon, emotionally. Okay? Emotionally nga lang. Pero hindi valid 'yon. Hindi valid as bullying 'yon.
Kasi emotionally lang. Physically lang ang ano, god damn. Shit. Napaka-ano mo talaga. Napaka-bobo mong nilalang. So, totoo lang. Okay, physically, kasi physically is definitely different than, talking or stuff. Kasi kung salitaan lang, syempre makakasagot ka. Yeah, tama ka. Napakatanga mo. Tama ka. Kung salitaan lang, it's different. It's not bullying. You son of a bitch. Makakapag-argues kayo, makakapag-discussion kayo. Pero kapag suntukan ng labanan, you don't know kasi yung tao na yun, professional siya kasi black belter nga siya. So, meron siyang experiences, meron siyang idea kung paano sumuntok, kung paano manipa. While yung mga kalaban niya, definitely wala. As you guys saw, ang daming videos, viral clippings na talagang lumalabas na talagang binababoy niya yung mga... Same as you, Kas. Ganon din naman ang ginagawa mo. Sabi mo nga, pero cyberbullying ang ginagawa mo. Tinitira mo yung mga mahihina. Okay? Tinuturuan mo yung mga followers mo na ganituhin siya, ganituhin yung taong to, murahin nyo, ganituhin nyo, mag-comment kayo ng kung ano-ano. Sabi ko nga, it's mobbing. Some kind of bullying. Sana man lang talaga nag-search ka muna sa pinagsasabi mo. Kasi seryosong bagay to. It's not about dissing lang sa isang tao. Parang, napakalaking issue nito. Hindi lang, sana man lang at least man lang. Walang problema sana kung dinidis mo lang yung isang tao, si Tim Sawyer, yung Jamil, ganyan. Kasi sa YouTube naman, parang, naman to, parang nagiging normal na nang dahil sa'yo. 'Di ba? At least man lang. It's a national problem. It's a national issue. Tapos, yan yung mga sasabihin mo. Magko-comment ka ng mga ganyan. Classmates niya, literally nakakaawa mga kahombre ko kasi yung mga binababoy niya halata naman na ang ipinunta lang sa school ay aral. Alam niyo yun? Like, meron ako nakita, may isang matangkad na alam niyo, halata naman na hindi suntukan ang ipinunta niya sa school, aral ka, halatang halata. Ang problema lang kasi talaga sa hayop na batang to, alam niyo, ay literally yung parenting. Seryoso, man. Yun ang problema na nakikita ko sa hayop na batang to. Tama, tingin ko din parenting ang problema sa'yo. Tingin ko din sa sobrang pagkakayod ng magulang mo para sa pera, para sa umangat kayo. Tingin ko na pabayaan ka. And eto yung ginagawa mo. Naging isa kang malaking, sabi mo nga, malaki kang troll sa Pilipinas. Ikaw yung pinakamalaking, and proud ka pa! Di ba? And proud ka pa talaga na isa kang troll ng Pilipinas. Kasi literally, mga kahombre ko, kung pinalaki ka ng tama ng magulang mo, lalo na sa ganung edad, kasi minor pa siya. He shouldn't be acting like that, you know? Kasi sobrang trouble ang ginawa ng batang sana to. Hindi ganito yung ginagawa. Probably, isa to sa mga spoiled burat na mga bata na nagkakalat ngayon, mga kahombre ko. That's crazy. Kasi ibang klase, tulad nga ng sabi ko, mayaman tong bata na to, mayaman ng family. Or probably, siguro nagkakamali rin ako, probably walang time ang magulang niya para i-educate siya dahil sa sobrang dami nilang businesses. Same as you. Pero still, ang masasabi ko pa rin is, although ganon, siguro walang time ang magulang o ganito, ganyan, still, mali pa rin ang parenting sa batang to. Same kasi literally, you. hindi pa siya, wala pa siyang 18. So literally, sobrang tinatarantado niyang family niya, tinatarantado niya sarili niya, tinatarantado niya mga classmates niya, at wala siya respeto sa mga teacher niya, at most of all, oh my God, nabahida ng dugo, nabahida ng kadugyutan ang Ateneo. Holy shit! Alam niyo ba na ang Ateneo ay isa sa mga matataas na school sa buong Philippines? Kaya naman siguro ang putang inang school na to, mga kahombre ko, ha? Ginagawa siguro ang putang inang school na to, mga kahombre ko, ha? Ginagawa nilang lahat para pagtakpan ang kamongoloida nitong pangit na wakin na to. You know, that's crazy.
That is totally crazy. Yo, nakita ko merong nag-donate dito. Alam ko na mukhang gusgusin ako. Pero I really thank you, Paulo Millones, for $20. Kasi anyway, as you guys know, lahat ng pera na nakukuha natin dito will go to the community. But some of them will go to my producer, Roberto Obello ng Madflow Music Productions. Yeah, that's it. That's how it goes. Salamat. 16-year-old lang yung producer ko. Anyway, mabalik tayo. Yun nga, sa tingin ko napaka-stupid din ng admins ng school ng Ateneo kasi they shouldn't have covered this guy kasi mali talaga, man. Isipin nyo mga ka-hombre ko. What the fuck? Anong gusto mo talagang isipain kagad yung bata ng ganun-ganun lang? Kailangan niya siyempre kailangan niya ng pag-uusap sabi mo nga, di ba? Kailangan muna mag-usap-usap ang both parties. Bakit nangyari yon, ganito, ganyan. Kailangan imbestigahan yan. Hindi yan basta-basta porkit nakita mo na ganun, tapon mo na kagad. Di ba? Kailangan mo munang, nandun na tayo na kailangan parusahan. Huwag kang ugok talaga. Nandun na tayo na kailangan parusahan. Pero hindi yan kagad na isang ganun lang kasi nakita ng mga tao na ganun. Kailangan yan kausapin yung magulang, anong magandang gawin, expelled or, di ba? Ganun yun. Hindi yan one click of a finger, one snap of a finger, ayun na. Okay na lahat. If sa atin mangyari yon, di ba? Sa kapamilya natin. Alam niyo, pinapahalikan niya yung sapatos niya sa mga classmates niya. Exactly! Tol, exactly! What if sa pamilya mo nangyari yung cyberbullying na ginagawa mo? 'Di ba? Anong mafe-feel mo? Anong mafe-feel ng mga anong mafe-feel ng pamilya mo kapag ikaw yung inatake ng ganyan? 'Di ba? Masasaktan ka. 'Yun yung normal. Pero naman, tapos wala ka talaga sa lugar para magganito eh. Actually, wala ka sa lugar talaga. Wala ka sa lugar na magano kasi ito yung ginagawa mo. Parang, di ba? Ito yung ginagawa mo, wala ka sa lugar para sabihan na magbigay ng advice sa batang yun. Kasi isa ka ding pasakit sa dito sa community ng YouTube. Mate, alam nyo ba na napanood ko yung video na yon? I was like, oh my God, anong ginagawa ng hayop na to? Tama, alam nyo mga kaumbre ko, kaya naman itong ganun bata yung na to, nakikita. Anong pinagkaitan ginagawa ng nung hayop kapangitan na to? talaga sa buong katawan niya.